Mas okay na ako, hindi ba? Hindi lang okay. Sobrang ganda mo na. Hindi ka ba mahihiya habang kasama mo ko? Halimbawa, sa isang lugar. Walang dahilan para mahiya ako. Kung ganun, seryo, kalimutan mo ng ibang mga babae at pakasalan mo na ako. Kung nasan ka, naroon din ang langit ko. Lahat ng araw, nadiriwang ako. Dito sa aking puso, ang ating paraiso. Ang tahanan ng pag-ibig na di magbabago. Mahal kita, walang hanggan, ibigin ka, ikaw lamang. Itatangi ko mapagkailanman, hinding-hindi ka iwan. Mahal kita, asahan mo, ang puso ko'y tanging sa'yo. Sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, mahal kita. Wala na iba. Magandang gabi. Magandang gabi. Saan mo naman iniwan ang anak ng gobernador, seryo? Don't tell me, tapos na kayong dalawa. Kung gano'n ang babaeng to ang new flavor of the month mo. Hindi. Siya ay isang kaibigan na gustong malaman ng Valley Encantado. At dahil ito nga ang isa sa pinakamagandang lugar dito, hindi ako nagdalawang isip na samahan siya. Pero ang alam ko, nagkakilala na kayo. Hindi ako siguradong kakilala ko siya. Pero naaalala kita, Marimar. Kahit na malaki ng pinagbago mo ngayon. Siya'y nakatira malapit sa asyenda ng Santibanez. Siya si Inocencia del Castillo. Talaga? Bueno, sa palagay ko ay nagulat ka din sa balitang yan. Walang duda, hindi ba? Ay, binabati kita, Inocencia. Dahil sa pagkakataon ito, totoo talagang si Seryo ay mahilig sa magaganda at matatalinong babae. Tingin ko tamang desisyon mo, Natala, na hindi pagpunta sa club. Hindi pa tayo sigurado dyan. Di ba sabi mo hindi ka natatakot na kasama ng babae na yun sa seryo? Tingin ko tama ka ron. Kung siya ang kasama nito, mas mapapanatag ka. Kasi naman, makakasiguro ka na hindi ito makakagawa ng maling hakbang. Ang pinagsama ng Diyos, hindi ito maaaring paghiwalayin. Sa ngalan ng Ama, itinatalaga ko kayo bilang mag-asawa hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan. Hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. Hanggang paghiwalayan tayo ng kamatayan. Congratulations, Marimar. Sana'y magkita pa tayo habang nandito ako sa Valley Encantado. Hindi man tayo magkaibigan, hindi rin tayo magkaaway. Pero gusto pa rin kitang makilala. Hindi magiging madali na makilala ako. Pero, make yourself at home. Brenda? Magandang gabi. Magandang gabi. Ano yan, Dalia? Ikaw na ang bahala sa kanila. Maligayang pagdating. Inocencia. Excuse me. Hindi ko alam na hinihintay mo pala ako, Elena. Pumunta ako para sabihin sa'yo na nasa akin ang kasunduan. Ay, pumunta si Renato Santibanez para tanungin yan. Hindi alam ng lalaking yun na ako na magiging may-ari ng kanyang hacienda. Bukas na bukas din sisimulan ko ng proseso sa bagay na ito ayon sa ating napagkasunduan. Sinabi niya rin na tinanggap ng kanyang anak na ipagbili ang kanyang parte. Pues kailangan niya din niyang pirmahan. Oo, alam niyang bagay na yun. Pinapaalala ko ulit sa'yo na si Mr. Santibanez at ang kanyang anak walang problema sa pagbebenta ng kanilang properties. Sa tingin ko may problema sila. Dahil imbes na magdusa silang lahat, ito at parang nagsasaya pa sila sa mga nangyayari. Parang hindi sila nababahala. Pati na rin ang anak niyang nambababae ngayon na para bang wala na siyang nasaktan noon. Alam ko pinagsisisihan ni Renato ang desisyon niyang ibenta ang hacienda. Bakit? Kailangan kong ipagbili ang lahat ng sa akin.
ang lahat ng pag-aari ko. Bakit? Bakit? Kailan mo siya pupuntahan? Kapag naayos na ang lahat sa loob lang ng ilang araw. Hindi, Elena. Kailangan ko na yan ora mismo. Sabihan mo ako kaagad kapag natapos mo na ang transaction. At kailangan bang ako magtapos nito? Hindi. Hayaan mo kung gumawa nito. Ito na ang tamang pagkakataon. Ay, mukhang talagang si Mr. Santibanez tuluyang mawawala sa kanyang lupain na may pagsisisi. Oo, alam ko. Sinabi ko na sa'yo. Pero gusto ko pa rin maging mapagbigay. Balang araw, posibleng mangyari na ibibigay ko din sa kanyang maliit na parte ng lupa. Eksaktong sukat na pagtatayuan niya ng isang kubo. Kamukha ng tinirahan ko dati. Sasabihan ko silang maaari silang magtayo ng kubo doon. Para naman kahit papano meron silang masisilungan ni Angelica.